Parang sa sasakyan. Ayan, amoy sasakyan yung amoy niya. Oh! Kita nyo guys? Nagpo-foam talaga siya. Makikita nyo guys, dumudulas talaga siya. Putek na yan. Pag di nyo pa nakita, basang-basa na yung ano ko. Good day guys, Desi TV here, at ngayon ay magre-review tayo ng Kobe Essential Products para sa mga motorcycles. So ito nga yung sinasabi ko, mga Kobe products. Binili ko to lahat sa Shopee, hindi siya sponsored, wala akong pinadala sa akin ng Kobe. Sariling pera ko lang, kaya Kobe, baka naman. Igalaw ang baso, igalaw mo na yung baso. Baka naman oh, inubos ko na oh. O nga pala guys, bago magsimula lahat, nabili ko to lahat sa Shopee. Nakakita ko na legitimate yung seller kasi meron siyang, ayan, in-scan ko to. In-scan ko tong QR code na to para makita na genuine yung products. So, lahat naman ng in-order ko is genuine yung mga products. Kaya thumbs up dun sa seller sa Shopee. Lahat ng links nito nandyan sa baba kung gusto nyo rin bumili after ko matry. Ang una kong binili is Kobe Power Spray CVT FI. Ayan, Kobe. Next is, ayan, Kobe Brake Cleaner. Tapos, ito pinaka-favorite ko. Meron ako nito dati. Tapos, umorder lang ulit ako ngayon. Kobe Helmet Disinfecting Foam. Ang pangalan niya. So, ayan, 450 ml. So, itong Kobe Power Spray, yung pang CVT cleaning is 600 ml. Alam ko merong maliit na ito eh. 560 ml brake cleaner. Ayan, brake cleaner. 560 ml lang siya. Pero halos magkasing size sila, no? Tapos, ayan, tire black. Umorder din tayo sa Kobe. Tire black. Tapos, itong dalawa, ayan, Kobe Anti-Rain Glass Spray. Ayan. Tapos next is Kobe Anti-Fog Treatment. Yan. Ito na yung pinakahuli na in-order ko. 9 pesos lang to isa. Kobe High Temp Grease. Ayan. Ilalagay natin to sa motor kasi maglilinis tayo ng panggilid. Basta lahat to i-review natin sa video na to. So, wag nang patumpik-tumpik pa. I-review na natin yan. So, yun guys, unahin na natin yung sa helmet. Hindi ko na talaga matiis yung amoy guys eh. Kasi nakakapagod ito ang helmet ko is Spider Force. Nakakapagod tanggalin yung padding niya guys. Kasi meron siyang parang bakal. Yung mga gumagamit ng Spider Force dyan, alam yung sinasabi ko. Pag tatanggalin mo yung padding nito, meron pa siyang bakal dito na kailangan mong tanggalin pa. Na dun nakahook yung mga padding kaya sobrang kapit niya. Kahit iusog-usog mo sa mukha mo, hindi basta-basta matatanggal yung padding. Kapag lilinisan mo siya or lalaban mo, sobrang hirap niya talaga tanggalin. So ayan, buti naka-order na tayo nito. Shake before use, spray foam on padded lining, allow it to act, tapos wipe with dry cloth. Pati dito, isprayan ko yung sa gilid. Ito yung nagpapawis talaga sa akin eh. Shake muna natin. Ang bango niya guys. Parang parang amoy bagong laundry, yung amoy niya. Tapos may pagka-lemon. Parang sa sasakyan. Ayan, amoy sasakyan yung amoy niya. Oh! Kita nyo guys? Nagpo-foam talaga siya. Parang nangyayari ata, pag nagpo-foam siya, parang niluluto niya yung mga bakterya. Alam ko kasi, kaya nagkakaroon ng mabahong amoy dahil sa bakterya. Tinatanggal niya yung mga bakterya, tapos nag-iiwan siya ng sarili niyang amoy. So yun lang naman ang pagkakaalam ko. Mag-aamoy lemon yung kwarto ko guys. So, meron tayong basahan. Ay, malinis yan. Mukha lang marumi. Bagong laba yan eh. So, pupunasan na natin. Ang bango. Ang bango niya guys. Grabe. Nakakapanibago. Kahit kasi anong laba ko, hindi nagiging ganito yung amoy ng helmet ko eh.
Kung makikita nyo guys, basa siya. Kasi yung foam nga, ayan, nag-liquefy na siya, tapos kumapit siya dito, kaya nabasa yung mga foam natin. So, gagawin natin is papahinginan lang natin siya. Hindi siya itatapat sa araw. Ang gusto ko, air dry lang para hindi mag-amoy araw. So, papa-air dry lang natin to. Pero nawala talaga yung amoy guys, ang bilis lang. Ayan, yung link niyan guys, nandyan sa baba. Genuine na distributor talaga yung nagbebenta nito sa Shopee. So hindi siya yung basta makabenta lang. So habang nandito yung helmet, ilalagay na rin natin to guys. Kobe Anti-Rain Glass Spray. Tapos Kobe Anti-Fog. So ang anti-fog is i-spray natin sa loob ng helmet dito sa may visor. Tapos ito namang anti-rain, dito natin siya sa labas i-spray. Para yung tubig hindi magstay sa visor natin, kumbaga dumudula siya. So ito, yung helmet natin, sprayin muna natin. Ayan guys, oh, makikita nyo. Opya. Ayan, oh. Nag-i-stay siya sa ating visor. Tapos i-sample ko na rin pala sa inyo yung fog, yung nagpa-fog yung sa loob. So ayan, nakita nyo ba nagpa-fog? Ayan na yung fog niya. So kapag umuulan siya, tapos malamig yung paligid sa labas, tapos yung init is nandito sa loob, magpa-fog talaga yung visor natin. So unahin natin tong anti-rain. So shake natin. Tapos spray. Kung makikita nyo medyo may pagka-white yung laman niya sa loob, dito natin papahid. Natuyo na siya, di na siya basa. So next naman is itong anti-fog. Ayan. Pero ang gagawin ko is tatanggalin ko na tong lens. So kaya hindi ko siya tinanggal kanina kasi mas mahirap punasan pag nakatanggal yung lens. Ngayon naman, tatanggal natin yung lens para mas madali siyang punasan sa loob. Kumbaga pati yung dito, lalagyan natin ng anti-fog. Saka yung nandito sa baba. So ayan, tanggal na natin. In order to ensure the anti-fog effect, it is recommended to construct twice. So dalawang beses pala natin siyang gagawin. So okay, simulan na natin. So ito yung ginamit ko kanina. Baliktarin na lang natin. Ayan, baka kasi mag-waterproof din yung sa ilalim. Malinis na to. Walang ibang nakalagay dito. So, i-shake muna natin. Tapos, spray natin. Punas na natin. So, dapat evenly daw. Unang apply natin. So, next na apply. So, okay na yun. Basta meron tayo malalagay. Kulay puti talaga yung liquid niya sa loob, guys. So, meron pa akong isang visor doon, yung may kulay. Pero ito naman yung madalas kong ginagamit kasi nga tag-ulan ngayon. Mahirap kasi makakita pagka madilim yung visor. So, clear lang muna ako. Tapos, saka ko na lang lalagyan ulit ng ganito yun. Kapag gagamitin ko na pag nag-summer na ulit. Yan. Okay na siya, guys. So, kakabit ko ulit sa helmet. Tapos, sample natin ulit kung magpo-fog siya. So, ayan. Nakabit na natin, guys. So, sample na natin ng fog ulit. Ayun, kung makikita nyo guys, wala talaga. Pinipilit ko magkaroon pero ayaw niya. So next naman is itong anti-rain. Sampulan natin ng tubig. Kakalat ako ng tubig dito sa kwarto. Kung makikita nyo guys, dumudulas talaga siya. Putik na yan. Pag di nyo pa nakita, basang-basa na yung ano ko. So, ayan, malapitan ha. Malapitan. Dumudulas siya guys, di ba? Di ba? Ako, tik solid guys. Basang-basa na yung kwarto ko. So yun guys, natapos na natin i-review yung mga para sa helmet. Ito namang apat is i-review natin sa baba, sa may garahe. So yun, kita-kits tayo sa garahe. So yun guys, pwede nyo rin palang i-spray yung anti-rain glass spray ng Kobe sa side mirror nyo. Nawala kasi sa isip ko na pwede pala yung ganito. So ngayon guys, tayo magbabaklas na ng panggilid. At gusto ko lang i-share sa inyo itong nabili ko sa Shopee. Ingo na impact wrench. Nabili ko to sa Shopee ng parang 4,000 plus lang. Kasi may ginamit ako ng voucher. Makikita nyo sa screen yung voucher na ginamit ko. Minus 1,500 siya. Kasi ang presyo talaga nito is 6,000. Kumbaga, naka-sale, lahatan na. Kaya nabili ko na lang siya ng parang 4,000 plus na lang.
So, maganda siya guys kasi kompleto na. Meron siyang impact wrench. Ito, binili ko to hiwalay. Tsaka tong dalawang socket hiwalay. May paintbrush, ayan, screwdriver bits, tapos dalawang battery, 20 volts, tapos 2 ampere. Itong pinakagusto ko. May kasama na rin siyang socket, 10 socket na 1.5 drive. Tapos ayan, meron din siyang kasamang lamp. Sobrang liwanag nito guys. Tapos 3 days mo siyang i-charge para ma-full charge. Tapos i-charge mo na lang siya ulit after 6 months kasi sobrang tagal niyang malobat. So ayan, makikita niyo naman to mamaya na gagamitin ko pag inabot tayo ng gabi. So ayan, gusto ko lang sana i-share. Kung sakali nagpaplano kayong bumili ng impact wrench, huwag na kayong bumili ng China brand or ng peke. Kasi ito guys, Inco na. 4,000 plus na lang. Kumbaga magkano na lang idadagdag mo kung bibili ka ng peke, di ba? Marami nagbebenta ng gentong set, pero yung Inco lang mismo na store yung tumatanggap ng voucher na minus 1,500. Kaya yung link neto guys, nandyan sa description box. Yun na lang yung pindutin nyo para hindi kayo mapunta sa ibang seller na hindi tumatanggap ng voucher. Pagka-click nyo ng link, add to cart nyo, tapos punta kayo sa cart nyo, tapos ilagay nyo yung voucher na minus 30% something off. Pagkalagay mo ng voucher, tapos automatic na yan, magma-minus na, tapos magiging 4,000 something na lang, nakalimutan ko yung pressure. Impact wrench na P20S, yung pinakabago ng Inco. So, yun lang guys, gusto ko lang sana i-share sa inyo para kung nagbabalak din kayo bumili, or gusto nyo rin lagi mag-DIY katulad ko, ayun, mag-upgrade ako ng panggilid, abangan nyo sa next vlog ko. Gusto ko lang sana i-share sa inyo yun. So yun guys, babaklasin na natin tong panggilid. Tapos i-spray natin itong Kobe Power Spray CVT. Tapos high temp grease ng Kobe rin. So disclaimer ko lang guys, hindi po ako expert sa paglilinis ng panggilid or ano man na tungkol sa panggilid, hindi po ako expert. Actually, parang second time ko pa lang po ngayon magbabaklas ng panggilid. Kaya bear with me guys, mayroon kayo nakitang mga mali or may mali ako nagagawa. I-comment nyo na lang. So syempre mag-gloves tayo para hindi kumapit yung dumi sa kuko tsaka sa kamay natin. Ang kailangan nyo dito is 8mm tool. T-wrench or kung meron pa kayong iba, basta 8mm. Tapos dito, number 5 na Allen wrench ang kailangan nyo. Ay, makikita nyo dito yung sensor. Hilahin nyo lang yan guys para matanggal nyo yung nakatakip. Puro 8mm na lang yan. O, makikita nyo guys, sobrang dumi nyo. Ayan, dumi. So, ito yung bell natin. Speed tuner by Mickey Maso. Pulley, kalkal din ni Mickey Maso. So, ayan, baklasin na natin to. So, gamit natin ito ang Inco Impact Wrench. Ang kailangan nyo dito is 22mm tsaka 19mm. So, 19 tsaka 22mm. Ayan, sakto. 19 tsaka 22. Diba? Ganun kabilis lang pag naka-impact wrench. So, ito guys yung pulley drive paste natin. Ang nakalagay dito is 15 grams. Ayan, nakakakalkal din yan kay Maso. Tapos ito, 13.8 degree. May kalog na rin siya, oh. So, kailangan din pala, palitan ko na rin tong slider piece natin. So, ayan. Ayan yung bell natin, sobrang dumi. So, makikita nyo, naka-ano pa rin siya guys. Naka-regroove siya ni Mickey Maso. Reinforced bell ni Mickey Maso. So, lilinisan din natin lahat na talaga. Ito yung belt natin. Ayan. Okay pa naman to. Na-check ko naman na to ng isang araw. Tapos, ito yung ating clutch assembly. Ayan, kasi nakakabit pa yung clutch lining. Tsaka ito, torque drive. Linisan natin. Kakalasin ko rin pala to. So, kailangan natin dito is 39mm. Ayan, medyo mahirap kalasin to kasi ang nakalagay is 1,500 RPM na center tsaka 1,500 na clutch spring. So, hindi ko napapakita sa inyo yan guys. So, baklasan natin itong clutch assembly. So, ito yung lining natin. Ayan, sobrang dumi na guys. Makita nyo. Sobrang dumi na. Center spring natin, TSMP 1,500. Hindi na siya ganun katigas katulad ng dati, malambot-lambot na rin siya. So, lilinisan natin, tapos lalagyan natin ng grease. So, ito na pala guys, lahat ng parts ng ating CVT. Clutch lining natin, hindi ko kayang baklasin kasi sobrang tigas ng clutch spring. So, wala akong tools, special tools para matanggal tong clutch spring, kaya lilinisin ko na lang siya habang nakaganyan. So, ang kagandahan kasi dito sa Power CVT, kahit may mga oil seal yan, yung mga oil seal din sa panggilid, hindi niya basta-basta masisira kasi hindi naman siya toxic. Katulad ng gas na kadalasang pinanglilinis sa ating panggilid. Unahin natin tong bell. Papagpagan ko muna para matanggal yung iba.
Okay na. So habang pinapatuloy natin yung CVT guys, spray na natin to ng brake cleaner. So ayan, spray na natin. So ikutin natin yung gulong. Tapos spray natin dito banda. So brushin lang natin. Nakakatulong itong brake cleaner para matanggal yung dumi na naipit sa caliper at sa disc brake. Kung nakakarinig ka ng langit-ngit pag pumipreno ka, nakakatulong din ito para matanggal yun. Ayan, pagtapos na, pwede na natin banlawan. Banlawan nyo lang ng tubig. So ngayon guys, maglalagay na tayo ng high temp grease. Yung itsura niya. So dito natin siya ilalagay. Yan, dito lang sa loob. Yan, dito, dyan, tsaka dito, sa loob na ito. Tapos na natin lagay ng grasa. So ngayon, i-assemble ko na to lahat, tapos ibabalik natin lahat sa loob. So ngayon guys, lalagyan natin ng tire block. Ito yung gulong natin. Kita nyo, dumi niya na tignan, di ba? Parang lumang-luma na. So, ito, pagmumukain niyang bago, yung ating gulong. So, yun lang, papahid lang natin sa sponge. Tapos, pahid natin sa gulong. Mukhang bago ulit. So, try natin basahin ng tubig. Basahin natin ng tubig, Tignan natin kung mawawala yung in-apply natin. So, diba? Nandun pa rin siya guys. Kintab na kintab yung itsura nyo. Pinagmumukhang bago yung lumang gulong natin. Diba? Dahil nagandahan ako sa product na to, kaya nilagyan ko rin yung ibang black parts sa motor ko. Sobrang laki nga nung naging difference nung nilagyan ko ng tire block yung mga black parts. Nagmukha talagang bago yung motor ko nung nilagyan ko nito. So yun lang guys, maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video. Sana nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan tungkol sa Kobe products. Sa lahat ng mga gusto umorder, yung mga links nito nandiyan sa description box. Yun lang guys, Desi TV out.